Ugali ng landlord na dapat meron ka. Number one is dapat mahaba ang pasensya mo sa paniningil, pagre-remind kay tenant kasi sa madalas na pagkakataon hindi sapat na isang beses mo lang i-remind si tenant. Lalo na sa bayarin sa renta. Kailangan paulit-ulit yan at wag mong patatagalin na hindi ka naniningil kasi magpapatong-patong yung utang ni tenant. Pangalawa, dapat mabilis ka rin umaksyon. Kung may sira sa paupahan mo, halimbawa sa panahon ngayon, tag-ulan, sumadalas, tumutulo yung mga butas na bubong, kitang-kita ngayon. Kailangan patapalan mo na kaagad dyan para hindi ka mawala ng tenant. Kasi yun ang karaniwang reklamo naman ng mga tenant pag tag-ulan. Hindi sila komportableng nakatira doon kasi tumutulo nga yung bubong, nababasa yung mga gamit nila. So, pinaka-importante yan, pag may reklamo si tenant, umaksyon ka na. Kung kaya na rin naman, no, maaraw na, lalo na ngayon, umaaraw na naman. Patapalan mo na yun, dapat patapalan. Para hindi ka rin naman mawala ng tenant. Pangatlo, dapat patuloy ka nag-aaral. Ibig sabihin, alam mo yung mga updated na batas ngayon tungkol sa Rent Control Act, ilang percent ba yung increase ngayong 2026 at nag-iiba yan taon-taon. May mga inaamyendahan na batas. Dapat alam mo yan. At continuous kang nag-aaral. Sabi nga nila, ignorance is not an excuse para mapawalang sala ka sa kasalanan na nagawa mo na labag sa batas. Kaya landlord, ang tatlong yan, napaka-importante niyan. Mahaba ang pasensya mo, mabilis ka umaksyon, at patuloy ka nag-aaral sa negosyong paupahan.